Buenos dias, señoritas y señoritos. Andito na po tayo sa second part ng series natin about the origins in the construction of the palace in the sky, palasyo sa langit. Diyan po sa Tagaytay. Siguro meron sa inyo po, bumisita na rin dyan sa magandang view dyan sa palace in the sky. Sayang lang po, nagtataka kayo kung bakit hindi natapos yan. So, tulad ng sinabi natin po sa first part, according po sa article ni Janet Coley, American writer po ito, sumusulat sa Chicago Tribune, na ang title po, Marcos Mountain Palace is the house that arrogance built. Tulad ng sinabi po natin, kung ang Max Restaurant ay the house that chicken built, ito po arrogance po on the part of Imelda Marcos. Tulad ng sinabi natin sa first part na naisipan niya po gawin itong palasyo sa tutok ng isang bundok dyan sa Mount Gonzales dyan sa Tagaytay dahil nabalitaan niya na bibisita, may plano pala bumisita dito si Ronald Reagan, yung president ng Amerika na very close kay Marcos at very strong supporter kay Marcos. In fact po, dito kay Presidente, we have to blame this President. Kaya tumaas yung utang natin sa Amerika tsaka sa iba-ibang bangko sa abroad dahil dito kay Ronald Reagan kasi siya po pahiram kay Marcos ng pera kasi bilib siya kay Marcos na lumalaban sa communism. Hindi niya alam dahil kay Marcos, lumalaki yung communism and Moro rebellion problem dahil yung pang-abuso niya sa mga tao sa Mindanao at saka sa mga tao sa kabundukan, ng mga kritiko niya, wala siyang nabibigyan chance sa mga leader dito sa mga Visayas and Mindanao at Luzon, kundi mamundok na lang. Kasi kung papatayin ka na ng gobyerno, kung nagrarally-rally ka lang, puro boka ka lang, or tulad ngayon, social media lang. Pero kung habulin ka ng gobyerno, i-retag ka, sasabihin, papatayin ka, ikukulong ka, force to the wall ka na, wala ka ng choice except to run and join the rebels. So, ganyan po, lumaki. So, dyan, medyo galit ako kay President Ronald Reagan Amerika kasi parang naging konsentidor siya ni Marcos at dahil sa kanya, lumaki yung utang natin. So, kasama na po, sa utang natin, ito nga ginawa na palace in the sky sa bundok diyan sa Tagaytay at inalis niya na 1,000 families na nakatira diyan na nagtatanim ng pinya, nagtatanim ng coconut, garlic at saka root crops. Kumbaga kawawa po yung mga tao na nakatiri dyan. Pinaalis lang niya. Binoldoser yung mga bahay. Binoldoser yung mga ari-arian. Binoldoser yung mga farms nila. Para lang masunod yung obsession niya para ipakita sa buong mundo na mayaman tayo. Kaya nakikita nyo, hindi yung ginawa nila mga building na pinagyayabangan ng mga ngayon, ng mga supporters niya, CCP. Hindi po yan tinayo for the Filipino people. Tinayo yan para ipakita niya sa mga society friends niya sa abroad na mayaman ang Pilipinas. Ang CCP para mag-host yung Miss Universe, yung film center para ma-invite niya yung mga kaibigan niya, mga kasama rin niya, ka-disco niya, ka-party niya, yung mga artista sa Amerika. So in-invite rin niya yan para sa gagawin dito yung Asian Film Center, kaya pinatayo yung Manila Film Center. Ganon rin yung mga Folk Art Center. At diniscuss rin natin na nung nabalitaan niya pupunta dito sa Pope John Paul II at kasama yung mga media at dito ang atensyon ng mundo, nagpatayo siya ng 37 million na coconut palace na mostly nakatenga lang kung hindi ginagamit ng Vice President. Isang Vice President lang nagrenta dyan, si Jejo Marbinay.
So, ngayon, wala. Nakatenga lang po. Nakatenga lang. So, useless. Sa panahon na nagugutom yung mga Pilipino, walang rice, walang edukasyon, hirap lahat, siya nagpapakitang gila sa buong mundo. Hindi sinusolve yung problema ng poverty. So, yun po, nung nalaman nila na hindi pala matutuloy yung pagpunta ni Ronald Reagan dito, iniwan nila yung building, yung construction, na round the clock sana ang construction. At that time po, nung tumigil sila sa 1983 po, late 1983, gumasta na yung gobyerno $10 million. $10 million. Kasi po, ang hirap i-construct yan, nasa taas talaga sa tutok ng bundok yan. So, ibig sabihin, kung Philippine peso po, mga $500 million po. Half a billion. So, isipin nyo yan, para sa lang, para sa 500 million ginasta, and then hindi tinapos. Yun ang masakit, sana tinapos na lang. Palibasa, utang lang at hindi naman pera niya. So, ngayon po, itong $10 million kasama sa $27 billion na iniwan sa ating na utang ni Marcos na binabayaran natin in the last 41 years. Kaya hindi umasenso yung Pilipinas kumpara sa ibang Asian countries sa Asia, dito sa Southeast Asia, ganon. So yun po, yung $10 billion, yung paggawa ng daan dyan, paglagay ng mga tubig, paglagay ng mga electricity, lahat na ibinaon. Kasi ayaw nila may mga poste-poste. So, suddenly, nakita ng mga tao dyan, umalis na lang yung Presidential Security Guard. Biro nyo, yung Presidential Security Guard pa ang gumagwardya dito habang ginagawa. So, wala, nakatenga. Ni minsan sabi niya, hindi bumisita si Imelda dyan. Gusto lang talaga sana niya magpakita na sa buong mundo na pagpunta ni Ronald Reagan dito, meron maganda ipapakita niya. And then, nung natalsik na nga po sila sa 1986 People Power Revolution, saka pa po nakapasok yung mga Pilipino dyan. At yun, nakita nila po, among the facilities dyan, meron na malalaki po, mga huge floor area po. Meron pa roof deck po na may mga disco light at saka revolving floor. Yung floor po umiikot. Kasi yun ang gusto ni Imelda, yung time na yun. Uso yung mga disco. Ewan ko kung mga bata nanonood ngayon, alam nyo kung anong disco. Basta ito yun noon, yung sayaw nung panahon na yun. Pagkatapos meron rin massive spiral staircase mula sa taas hanggang sa baba. Kung saan ilalagay sana ni Imelda mga halaman na from all over the world. Pagkatapos mga nara po ginamit dito. At saka meron rin malaking veranda, magandang views, at meron rin regal sized blue and white tiled swimming pool. At meron rin sabi ng mga tao na nakapunta na doon, there are so many, sabi ng isang caretaker doon, there are so many rooms that I can't remember how many. Hindi niya maalala kung ilan, sa dami po. So ganun po. At nung nagsimula na pumunta ng mga tao, yun na nagulat at nagtaka sila sa ganda ng kwan, at nagalit sila. Sabi pa ng isang bumisita doon, lo and behold, according po dito sa Chicago Tribune, nung in-interview po yung mga bisita doon, sabi ng isang turista, lo and behold, this is where our money went. Yun, dito pumunta yung pera natin. Ang masakit, hanggang ngayon nagbabayad pa tayo dyan. Sabi rin yung isang bisita na si Becky Losada na kumausap sa
Chicago Tribune, they spent so much. These people, mga Marcoses daw, just past the point of decency. You can only steal so much. They rape the country. Sabi nitong si Becky Loisada, yung sumobra na talaga sila sa hindi na talaga decenteng itong bagay yung ginawa nila. Sana meron hangganan yung pagnanakaw. Sila ang ginawa nila panggagahasa sa bansa. Panggagahasa. At sabi niya, the money really was something. That's what really hurts. They put so much money in it while the people were hungry. So yan po, habang nagugutom tayo, yung sinabi natin sa unang report, yung mga tao nagbebenta na lang ng dugo para yung pera sa pagbebenta ng dugo, makakabili ng pagkain. Ang taas ng kaso ng prostitution kasi yung mga babae nagpapagalaw na lang at hindi yung prostitute sa bar, kundi yung mga bahay-bahayan na lang, ginagawa ng bahay, kuha na lang, parang prostitution din yung mga bahay-bahay para lang kung nagalaw sila, meron sila pangbayad, pangbili ng pagkain. So, ganun po ang panahon noon. Hirap na hirap, kaya naawa sa atin yung Amerika, binigyan tayo ng Nutriban kasi malnourished halos lahat ng mga bata. At ako po nakakain na rin ako ng Nutriban na yan. So, kasama po tayo sa mga biktima ng martial law. So, everyone should know about this. Everyone should know why kung bakit hindi natapos yung Palace in the Sky na yan. At para malaman nila na how greed ni Imelda and pagkakulang sa or desire niya to showcase to the world na parang kinakahiya niya na mahirap tayo. Kinakahiya niya, kaya ginagawa niya ito ng magagandang mga building para ipakita sa mundo, hindi totoo maraming mahirap sa Pilipinas. Mayaman ang Pilipinas. So kaya ikalat natin ito, lalo na doon sa nagyayabang na golden years, yung Marcos years. Worst years po yun sa Pilipinas po. Marami nga kino-compare yun sa World War II na hirap ang bansa. So yun po. Thank you very much for watching, and tell your friends to subscribe to the Vlogcaster Armandin YouTube channel, and see you in my next vlog.